afternoon guys. Anong oras na? Alas 2 na ng hapon. Pauwi na si Habi. Nandun lang ako sa kwarto kanina kasi medyo sakit ng ulo ko. Parang may nakatusok sa likod. Kaya pagbaba ko kanina, nagkape lang tapos uminom na ako ng Tylenol. Kaya ako narinig yung naglalaba nga ako. Plano ko pa naman sana kanina mag-shovel ako kasi nakakahiya naman na laging sila. Wala kasi yung mga bata. Una-una galing din sa sakit yung mga yun. Mahirap ng pag-shovelin. Pero yung kapitbahay, yan. Nag-shovel na. Pagbaba ko kanina, naka-shovel na. Mabait naman yan yung katabi mismo namin. Last time naman, si Jonas ang nag-shovel. Tapos nakaraan si Jeremy. So parang automatic na palitan. Makikita lang na naka-shovel na hanggang hagdanan. Kaya ayun. Ako ito, pahinga muna. Puro pahinga na nga ako. Kaya sabi ko ba, minsan pag nagigising ako gaya ngayon, sama talaga no. Dahil siguro sa puyat, dahil din yung painom ko ng gamot sa kanila dire-diretso. Tapos parang medyo makati nga yung ko rin, lalamunan. Sana wag magtuloy kasi ang hirap pag inuubo. Kaya siguro sumasakit din yung ulo ko pag gising. Pauwi na rin si Habi, so mag-ready ako ng ng merienda. Meron ako rito yung naan bread. Gawin ko na lang siya parang pizza. Kasi meron pa ako dyan, salami at saka mozzarella. Yung mozzarella ko is yung bilog talaga. So masarap i-melt to sa teka. Ito. Itong mozzarella gagamitin ko. Lagyan ko lang siya ng tomato at saka spinach. Para pagdating niya. Pero antay ko muna siya tumawag kasi saglit lang naman gawin to. Baka kasi mamaya overtime pa sila. Lalo nga behind. Kasi dahil sa sobrang lamig, ang daming nagkasakit sa kanila. Ngayon, 5 raw yung hindi nakapasok. Kaya sabi niya medyo mahirap. Kasi yung pala nung nagkasakit siya, sunod-sunod pala yun, mga hindi rin nakapasok yung iba. Sabi ko dahil sa sobrang lamig yan. Naka-apekto sa kanila. Kasi last time na salmon, ito na lang yung dinner namin. Ikakat ko lang siya ng cubes. Tapos season ko lang siya ng gochujang at saka ng yung Korean na barbecue. Tapos may konti akong chicken na labas para pambao naman nila bukas. Frozen pa. Kanina pa yan pero sobrang frozen pa rin. Hindi ko pa siya ma-marinate. So ito guys, simpleng merienda lang nila mamaya. Ginawa ko na rin si Jermaine. Pero isasalang ko pagka parating na sila. So ito yun. Wala akong pizza sauce. So ginamit ko tong pang pasta. 4 cheese na tomato sauce. Tapos yan salami, spinach, at saka yung mozzarella. Yan. Si Jonas di ko na ginagawa kasi dumarating yun halos dinner time na. Kaya yung sa mag-daddy lang. Dati si Jonas mga 6:30 pa yun eh. Ay hindi, mas late siya ngayon kasi pumasok siya. Aga niya nagising kanina, 5:30 lang gising na pag-alis ng daddy niya. Sabi ko, ba't ang aga mo? Nakalimutan daw niya na alas 10 pa lang pasok niya. Eh maaga siya natulog kagabi. So yun, kaya late na. Mga 8:38 or 7:30 lang makaka-uwi yun. Kasi nagbaba siya 1 hour din yung bus. Depende pa minsan, mas matagal pa. Kaya pagdating niya hapunan na. Si Jermaine naman, halos magkasunuran na sila ng daddy niya pag dumarating. Pag walang overtime si Habi, andito na yun ang mga bandang before mag-3. Si Jermaine naman alas 3 nakaka-uwi na yun. So ayan, meron pang 1 oras. Iwan ko na lang muna yan dyan para mamaya. Sala ko na lang siya sa air fryer para mas mabilis. 3 minutes lang yan, baka wala pa, tapos na. Yan, nagme-merienda na siya. Si Jermaine tapos na mag-merienda. Luto na yung pizza-pizzahan. Homemade. Kung ano available, may naan bread, may salami, spinach, mozzarella. Mozzarella. Ayan si Jermaine. Bakit na? Nakamerienda na yan. Ayun na, ay mong buhay, Jermaine. Papahinga muna siya. Binigay sa akin yung laruan. Sino na gano'n nun? Sa anak niya? Yung bumblebee sa kanya. Ba't ayaw na niya?
Eh, hindi binuo ng anak niya yung, yung kalaban. Sabi niya, sa'yo na lang, sabi. Ay, display ni Jeremy sa ano niya. Sa Dulas ng computer. kalsada. Snow na naman eh. Kahapon pa eh. Walang hinto yung snow. Pero ang dami pa rin makukulit na driver eh. Hindi mawawala yun kahit saan eh. Pag Bibilis. Mga nagpatakbo. kotse pa naman, ang bibilis. Kala mo, Masama na pag umikot, damay yung nasa likuran. yun nga eh. O yung katabi. Ako nga, 90, sandaan na yung takbo eh. Ano, mga 120 pa eh. Ang bilis. Lalo ganyan ako po. Mga truck eh, dahan-dahan sila. Bibilis nila kung sino pa yung kotse. Mga ano eh, mga walang takot sa ano. At tabigyan nila Gary. Nila Gary tsaka. Na actually tagal namin din nakapagbukas ng mailbox. Ano din, parang... Matagal na to? Tagal na. Yung kaibigan namin tiga Worsley yan. Nagbigay sila ng card. Ano to? Kwento ni La Karen. Ganon? Parang ano yung Short story. ganap nila this ano ng 2023. Parang short story. Nakasama dyan sa card. Ganda ng papel. Talagang ano. Siguro print nila lahat to. Para sa lahat ng kaibigan nila. Mabait yung mag-asawa na yun. Eh. Matagal-tagal na namin din nakikita. Wala eh. Masyadong malayo kasi kung pupunta kami. Madalas sila mag-travel pagka spring papuntang Mexico. Minsan na nakuha nilang flight is Calgary ang connecting. Kaya dumadaan sila rito bago pumunta ng Mexico or pagbalik galing Mexico. Dami yung AMA, yung mga naka-AMA dyan. Libo-libo yung backlog eh. Hindi na pupuntahan kanyari. Isa dami ng aksidente. Hindi, ibig sabihin, di ba dapat nila yan na... Covered kasi dapat sa binabayaran covered yun eh. Minsan days daw bago dumating. Paano kung nasira ka nung araw na yun, di ba? Kailangan mo. Walang tutulong. Hindi rin pala. Kala ko maganda yun. Lalo pag ganyan karami aksidente. Kung ilan ang naka-AMA na ano. AMA. Ay, naka. Kaya ka na. Yung kasama ko nga, yung si Rick, sabi niya, pwede mo ako sunduin sa Tuesday, ganyan. Sa Tuesday? Next week? Oo, sa may McKnight lang ako, malapit lang ako sa may, ganyan. Bakit? Sabi ko, kahit explain mo sa akin yan, sabi ko, ako nga, nagmamadali, papasok eh. Papasok, tapos dadaanan pa kita. Di, anong oras ako makakapasok nun? Late na ako eh. Bakit wala sa kanya? Sirado yung sasakyan mong misis niya. Ano naman ako kinalaman nung misis mo doon sa ano. Hindi, yung sasakyan mo, papayaran ko sa kanya eh. Ako wala. Ikaw yung pinakamalapit. Sabi ko, hindi malapit ah. Di niya. Di inano ko sa Google Map. Malapit lang eh. Paano? Ganyan-ganyanin mo lang. Sabi ko, ginagana mo lang ang daliri mo. Hindi, malapit na kaya. Along the way. Hindi, along the way. McKnight siya. Paloob yun eh. Looban. Unless alis ka ng maga-maga. Ayun nga eh. Yun nga mangyayari sa akin. Kasi 5:30 siya Hindi, mag-Uber na lang siya. Matanda na yun eh. Unless daanan mo. Alis ka ng mga, instead na 5:30 ang alis mo, alis ka ng mga 5:15. Para daanan siya. Ay, mahirap yun. Kasi, ako nga, nagmamadali, tapos ganyan pa yung weather, di ba? Tsaka hindi, sobrang aga nung pasok nyo Hindi, traffic doon sa may McKnight na yun, di ba? Lagi. Kasi, kaya nga't makapahinga ka muna. Hello guys, kakakain lang namin, pero yung mga mata namin, mga maga, nakatulog kami. Nakatulog kami after niya magmerienda. Laging simpuyat lately dahil nga sa nagkasakit. Inuubo sa... Naubo sa gabi. Okay naman na siya, kaya lang yung kung kailan, alam niyo naman pag ubo, di ba? Kung kailan yung hating gabi na. Bigla kang parang masasamid. Tsaka sa sunod-sunod na inuubo. Yeah. Kaya yun, tapos inom ng gamot, talanganing oras. Kaya puyat. Pero medyo okay naman. Nakabawi sa tulog. Hindi yung mga mata. Halatang bago ang gising. Pagkagising luto, kain. Mabilisan luto lang. Nagsamon lang kami. Yun kami ng Sopranos. Sana naman, panibagong series na naman namin sinusubaybayan. Minsan police, minsan kriminal. Anim na season. Anim, di ba? Tapos nasa 13 episode kada. Yeah. So, ayun. Pinapunta ko si Joymin kanina sa mailbox kasi since before Christmas, hindi kami nakapag-check ng mailbox kaya ang dami naipon.
Pero pinili ko na yung mga pang basura kasi pati yung mga flyers lahat nandun. Si Jeremy pinagtatabi yung mga Alin, yung coupons? discount, yung coupon sa KFC, sa Wendy. Sabi ko, sige, tabi mo lang. Kasi sa amin, minsan pagka nakaisip kumain na lang bumili sa labas, at least may discount pa yun. Sayang din. Tapos sinubukas ka nga kami ng mga mail. Yan, mga bills. Mga bills, mga assessment. Yung property assessment. From last year kasi itong assessment dito sa bahay, 481. So tumaas siya from last year. Tapos ngayon tumaas na naman yung value. 506 na yung value. Ay, napapala. 506 na yung value. Kabila eh. Hindi, ito pinapakita ko eh. Hindi, ito ang laki oh. Hindi pala malaki. Yan. 506 na yung value. Ang masama niyan, Hindi mo na maibebenta, di ba? okay to kung naisipan mo ibenta. Benta. Kasi bibili ka ng kumbaga mas mura. Pero kung Wala ka na mabawa, mas mura. ibebenta mo ngayon, bali wala. Kasi mas mahal ang bahay tsaka interest. So yan, interest ang masama niya, pag tumaas yung property, yung assessment, tataas din yung property tax. mo. So, madadagdagan na naman yung hinuhulugan namin. Paano ba papabayin yun? Hindi yung papababayan. Kasi the more tumataas ang value ng bahay, mas lumalaki yung property tax. Kasi syempre, hindi mo na maibebenta yung bahay. Kasi nung last year na tumaas siya, nadagdagan tayo ng parang $30 sa sa mortgage. Laki, no? So ngayon, malamang ganun din. Kasi parang every time, 15,000 ang tinataas niya sa value. Baon pa rin kami sa utang. Bawal sa utang. Pero ang utang naman namin is yung sa sa Yung sa mortgage. Which matagal pa yun. Parang sabi ko, mag-4 na taon na tayo, ito pa lang yung nabawas sa hulog natin. Ayun nga eh. Parang parang nagbabayad lang din tayo ng Yung interest. Parang sa malaki. interest na pupunta. What more pa pag kami, next year, July, Tataas. renew na kami renew ng ng mortgage. Masama niya, nataas nung Interest rate niya. Nung kumuha kami noon, nasa 2.29 ang interest. Ngayon, yung mga bumili, nasa 6% ang interest. Yung pa lang eh. Sabi ko, naku po, magkano madadagdag sa mababayaran natin? Sana by that time, medyo bumaba siya kahit 4. Kaya parang adjust, ganyan. Parang tulak kabig yung yung value ng bahay, tsaka yung binabayaran mo, yung utang mo eh. Although kagandahan lang dito kasi nga, hindi ka yung rent mo, imbis na punta sa bayarin sa rent, mapupunta dun sa mismong bahay. Kaya lang, patas ng patas yung bayarin. Kumbaga may pinupuntahan yung yung perang nilalaan mo o binabayad mo sa bahay. Hindi ka gaya nung pag nagre-rent ka, wala lang, yung wala kang naiisip, wala kang aasahan sa huli, kumbaga. Oo. Wala kang Parang yung investment. binabayaran mo yung mortgage ng iba. Parang gano'n. Ganun yung namin nung nag-start kami kumuha ng bahay. Pero which is lucky talaga na kumuha kami kasi sakto yung kuha namin bago mag-pandemic. Pandemic. Kasi doon talaga tumaas. Hindi, yung pandemic nung nakalas eh. No? Nung lumipat tayo, nandito na. Pero nung bumili tayo ng bahay, 2019. Kasi to build tong bahay eh. Kaso yun na, nalalapit ang renewal. Sana by that time bumaba. Hindi na rin daw bababa talaga eh. Kasi yung shop ko nga, di ba, nag-renew siya nung nakaraang taon. Ang nadagdag daw sa mortgage na is $500. So, ang bigat nun, di ba, yung 500 na yon parang mo na yun eh. Pambayad mo na ng ibang bills mo yun eh. Or let's say, savings mo na dapat Utilities yun. mo na yun, or savings. Kaso wala eh. Ganun talaga eh. Kailangan mag-adjust. Pero at least at the end of the day, kaya dumating yung time na gusto mo na mag-retire, gusto mo na bumalik sa Pilipinas, or what, kailangan mo ng pera, pwede mo ibenta yung bahay, di ba? Investment na kasi to kung tutuusin. Kesa yung nagre-rent ka lang na lagi ng di ba? Wala kang aasahan sa uli. Kaya nga. Hirap. Yan ang magiging investment natin dito. Tsaka syempre, konting savings. Kaso ganyan karami bayarin. Yung imbis na mapupunta lahat sa savings mo, mababawasan yung ipon. Mabigat din naman talaga eh. Kasi, syempre, nandito ka sa Canada, lalo na ngayon.
siguro na yung mga nasa Pilipinas na mabalitaan niya rin kung gaano kaya yung politika rito no. Medyo unstable din yung economy. Daming walang trabaho, daming Daming na tumataas kasi yung Kaya presyo. kumbaga papalad pa rin at may trabaho kami. Kahit sabihin mong parang paycheck to paycheck, may sumasobra kahit pa paano, pero nakakaraos. Tapos yung pinagdaanan pa namin, mga kasakit, ganyan, nagbakasyon. Kumbaga, Last year, ang pinaka mabigat kasi nga nagbakasyon tayo. Nagbakasyon, So tapos yung savings na na-operahan punta ka. na-operahan. So yung sahod ko na nakukuha ko. May nakukuha man ako sa government, pero syempre hindi gaya nung nagtatrabaho ako. Pero ano pa man dire-diretso pa rin. Syempre laban tayo. ano pa rin kami, pasalamat pa rin kami sa mga biyaya ng Diyos kung ano man yung dumaan o dumating sa buhay natin, di ba? Bills lang to. Back and pay tayo. Bills lang yan. Bills lang to. Tsaka yung mga bills na yan, kami Parte rin yan naman yung gumagawa nun Parte yan. Parte ng buhay natin yan. Simula tayo mag-start dito sa Canada, meron na yan Nasa Kahit sa nasa atin na yun, paano Pilipinas. natin ibabudget. Paano mo ibabalance? Siya yung manager Ako lang tiga-budget. Siya yung magaling sa budgeting mga ganyan. Meron kasi akong nakalaan. Tapos ngayong taon na to, yun. Sabi ko nga sa kanya, meron tayong mga designated na kailangan ito. Makaipon kami ng emergency fund na ganito. Yung savings sa ganyan, yung tax-free savings, kung anik-anik. Kumbaga, syempre, tumatanda na kailangan ready tayo pagdating ng ng retirement. Yung mga RRSP. At saka ito nga yung sa yung sa TD nga. TD yung sa mortgage namin So nangyayari, malaki na pupunta sa interest. So plano namin by next year, mag-a-add kami ng hulog every time. Para kumbaga, na-accumulate ng mas maaga, mababawasan yung interest mo pagdating ng yun yung sa amortization. Yun yung pinaka-goal Kasi parang rin naman yun di ba? Credit card. Kung laging yung interest lang yung Babayaran mo, walang yung mangyayari. minimum lang. Walang mangyayari. Kaya sabi ko sa kanya, itong taon na to, bawi muna kami sa mga lahat ng nagastos namin last year. Try ibalik lahat ng savings na naubos. Tapos after that year, yun na, mag-ano kami ng extra hulog. Nakakatuwa lang di makakita yung presyo Ng property, no? Biruin mo from how much yung 345. 345. 345 namin siya nakuha, ngayon 506 na. Ganun kabilis tumaas yung niya, yung property assessment. Kaya lang, kung talaga hindi mo ibebenta, Wala rin. Di ba? Pero wala naman kami plano magbenta kasi syempre duplex lang naman itong bahay namin. Ayaw naman namin na mag-townhouse o magano kasi yung condo fee naman. Ito wala kami binabayarang Sa condo fee. single naman, Masyadong malaki. Lalo lalaki bayarin natin. the more na lumaki siya, the more na malaki yung mo expenses mo. Panalo ka lang kung ibebenta mong bahay na to kung magda-downgrade ka. Pero kung mas malaki ang kukunin mo, wala. Tsaka wala kang plano kasi nga, yung dalawang bata pagdating ng araw, sigurado magkakapamilya yan. Hindi man sa ngayon. Maganda lang yan kung kunyari balak mong lumipat ng ibang province or ibang ibang area na less populated kagaya dito sa Calgary, di ba? Yung medyo mababa yung value Na makukuha mo. So meron ka makakuha ang equity dun sa property. Ayan. Yun yung maganda. Pero kung mag-stay ka lang din dito, kasi kami kahit na papano, na-settle down na rin yung namin Okay na kami dito sa Calgary Masaya na kami kung ano yung meron dito, ganyan. Para kami may stable na trabaho, yung mga bata, si Jonas, ganun din. Si Jermaine na lang. Na sana soon, pag nakatapos din, makakuha ng magandang trabaho. Yun yung importante rin Oo. Tsaka tulungan ng pamilya. Kailangan lagi nandoon Kaya nga, si Jonas nakakatulong sa bills kahit papano. Which di naman siya inobliga pero siya mismo nag-offer nun. Sabi nga doon sa ni Soprano kanina, someday soon, you'll have your own family and you'll remember this moment. Tama. Sinabi sa inyo to. Sabi nga.
Pagdating ng araw, maisip din ng mga Oo, bata yun. makakikita rin nila yun eh. Kaya nga ano, importante yung yung guidance na ginagawa namin o ginagawa ng bawat parents sa kanilang mga anak. Lagi nyo silang re-remind. Hindi naman yung sinusumbatan mo sila or ano, basta nire-remind mo lang sila na eto, gagawin nyo to. Kasi para sa kanila rin yun eh. Saka isa rin, turuan sila mag-budget talaga ng pera. Na matuto sila hanggat maaga. Kasi Jones, hanggat maaari yan. O, ganito gawin mo. Ito, ilan mo sa ganito mo, ilan mo sa ganyan mo. Make sure naman na may savings ka. Yun ang sinasabi namin sa kanya. Hanggat nasa amin ka, mag-save ka. Kasi pag nagkapamilya ka ng sarili mo, at least meron kang meron ka ng pundasyon. Pang start niya. Oo. Hindi gaya namin, maga kami nagsimula. So talagang Wala kaming pinag-startan nun. wala asin. Ngayon, benta yung mga koleksyon, mga kung ano-ano. Kung ano yung meron kami doon, that's it. Kami na nagpursige na marating kung nasaan kami ngayon. Kaya yung mga bata, sabi namin, hanggat nandito kayo sa bahay at nakasuporta kami sa inyo, mag-ipon kayo ng todo. Pumunta siya, isang backpack lang. Kaya talaga, aga nagsimula eh. Okay lang, kita mo naman, laki na ng mga bata. Hinahunting na siya. Nag-elope eh. Yan talaga. Okay naman, ayun, ikaw naman. Oo, hindi. Ibig sabihin, nakakatawa nga na maisip yun. Mga kalokohan, mga kalokohan ng kabataan pa. Hinahunting na pala. Nakita mo naman, kung nasan man ang ating mga magulang eh. Proud sila sa narating natin. Narating natin. Kasi, as in talagang, wala kaming Wala hawak talaga. na pera. Kasi wala, di ba? Start kung ano lang. Hindi ko nga maisip, paano tayo nakapagsimula eh, no? Hindi, di ba? Although si Mami naman nakasupport, si Mami Toyang. Kasi doon kami tumuloy sa kanila eh. Kaya lang, tingnan mo naman yung di ba, hanap ng trabaho, kahit anong trabaho. Hindi lang mimili. Sige. Siya, buntis nun. Diskarte lang, kung ano na yung mga didiskarte. Lahat ng pera. Kaya, pinilit makatapos, makapagtrabaho, para makatulong sa kanya. Tsaka parang hindi masyado yung bills nung time na yun, Parang, Nasa Pinas hindi. Kasi hindi masyado sa Pilipinas. wala ka namang rentang babayaran. Di ba? Kaya kay mami, sa pagkain, may share ka lang naman. Nag-share lang kami. Sa kuryente, nag-share lang din kami. Kumbaga, hindi mo ramdam eh. Talagang wala pa yung responsibilidad mo na ganun kalaki. Purong gastos namin sa mga bata. Kasi diaper, gatas. Pucha, lakas ng Jonas sa gatas Si Jonas nun, Diyos mio. Pag nakita nyo, kung lakas dumedi ng bata yan, ang gatas pa ang mahal kasi medyo may sila yung sa dry skin yung allergy. Lalo si Jermaine. Grabe allergy niya ng bata, kaya yung gatas niya pili. Pupunta ako nun, magbibenta ako ng mga cards eh. Oo. Pagbalik ka, Diaper at saka gatas. gatas yung dala ko eh. Hindi, tsaka hindi ka hindi ko na sa pakiramdam yung Nang hinayang ka na naibenta mo yung collection mo. Tsaka nahihiya na na maglalakad ka, dala mo Diaper at saka gatas. dalawang lata ng gatas, tsaka diaper. Hindi ko naramdaman. Dati nga meron kami uuwi siya, may dalang siyang gatas, diaper at saka yung mga curly tops na chocolate. Happy na kami nun eh. Masaya na. Pero from there, natuto talaga ako mag-budget. Unang-una rin sa mami ko magaling din mag-budget. So parang, ito lang meron kami, kailangan budgeting ko to sa ganito. Si mami rin, magaling mag-budget Bibigyan si Ate Leti na 1,000 o 500. Mamalayin ka. Ito gusto ko. Si Ate Leti nagdadagdag. Pinipilit yung gusto doon sa presyo eh. Tapos sabihin ni Ate Leti, Manang, anong taon na ngayon? Ako na kaya, nung simula ko, nag-Korea ka, ako na nagdadagdag kay Ate Leti. Ay, yun na nga eh. Kasi Sa akin, nang naghihina na si Ate Leti na, Neng kasi tawag sa akin nun eh. Kulang yung talaga eh. Talagang pinagkakasya lang eh. Sasabihin kasi na ako nang bahala. Abutan ko siya, okay na. Yun, malaking bagay nun yung napunta ako, nakapagtrabaho ko sa Korea kasi parang medyo nasunod natin yung mga gusto natin bilhin na Tsaka nakaipon-ipon. Nakaipon-ipon pa. Kasi nakapag-aral nga ako ng culinary. Which is na nagamit ko naman papunta dito.
ano step by step talaga Tsaka, kaya yung mga bayaran na ganyan, ano lang yan, part lang ng buhay talaga yan. Yung mga utang, mga Normal yan eh. normal sa pag natin yan sa bawat bawat problema na kinaharap kasama yan. Kaya nga nung nakaalis siya, nakapag-Korea siya, doon kami nag-start na medyo mas lumaki na yung income, mas lumaki ang gastos. Ayun. Pero doon naman nag-start na talagang lista. Ito yung kailangan bayaran muna, ito yung ganito, ganyan. Nakapag-ipon din. So ngayon hindi na ako naglilista kasi nasa isip ko na yung monthly bill na kailangan naming i-priority. Never akong lumampas doon sa na yun, yung mga bayarin. Kaya yun. Na-share din namin yung mga ganyang problema. Kasi lahat naman tayo, lalo na yung mga nandito sa Calgary o nandito sa Canada. Talagang monthly yan. Kinakaharap natin yung mga yung mga bills na yan. Lalo dito napakalaki ng interest kapag hindi mo nabayaran ng one time yung Kaya nga, pag maano nyo sa news or i-google nyo yung Canada, talagang top 10 yata sa most expensive ngayon to live. Mahal talaga, ang laki ng minahal nung Kaya ngayong grocery, talagang binabudget ko talaga na dapat ito lang. For a month, 800, that's it. Kasi pag hindi mo kinontrol ng gano'n, minsan, marami pag bagong grocery yan. Maraming gulay. Makikita mo pag patapos na yung 2 weeks Medyo wala na masyadong gulay-gulay kasi ito na lang natitira. Pero okay pa rin naman na nagagawa ng paraan. Kasi nagbabaon din sila Jonas. Which is nakakatipid sila kasi bibili sila sa labas. Oo, ang mahal May food truck na dumadaan sa amin. Magkano? $10 din ang sandwich. Di ba? Kamo sandwich lang yun. $10. Kaya nga sabi ni Jonas, buti nga mami na pagbabaon mo ako kasi sabi niya kung bibili ko dun yung $15. Kumain daw siya parang lang yan, tigas daw ng tinapay. Hindi mo pa magugustuhan. Hindi niya magustuhan. Kaya sabi ko, okay, at least nakakatulong sa ganung bagay, di ba? Yan. Yun yung mga tipid tips Tipid tips. Magbaon na lang kaysa bumili ng pagkain pag nagtatrabaho. Ah, Ako naman sa trabaho, wala naman akong problema kasi sa kusina kami, so walang problema. Pero pag nasa trabaho, wala ka naman gana ng kumain maamoy mo lagi yung pagkain, parang busog ka na Pag nandun ka sa di mo naiisip Salad lang ako, tsaka kaya tinapay, okay na. Panalo na. Yun. Kaya yun. Na-share lang namin sa inyo kasi nga yan, nagdatingan yung mga bills. Mga bills. Sunod-sunod. Pero yung iba namang mga bills kasi lahat yun na. Automatic nang kinakalta sa account namin. Sinet ko na ganun para hindi ako yung, nabayaran ko na ba ito? Tama. Kaya yun, mas maganda yung nakaset na. Yung sa mga credit card naman namin, hindi naman masyado nagagamit yan. Nagagamit lang yung sa Amazon, Tsaka yung sa PC kasi pambayad ng mga bills din yun. Kasi ginagawa ko yung mga gaya ng phone, nilalagay ko sa isang credit card. Isa sa ganon. Kumbaga para lang gumagana yung credit card pero which is that month din, binabayaran ko agad siya. Para hindi na mag-accumulate ng interest. Kaya okay kami sa mga credit card, wala kaming problema. Binibigyan pa nga Visit na yan. Dati pa dating Minsan nga sumusobra pa yung bayad ko Kasi hindi ko kagad na-check. Ginagawa ko, pagpasok ng buwan, bayad ka agad. Yung pala, bayad na, magkano pa sobra. Yan lang naman guys, na-share lang naman namin sa inyo ang aming mga... Pero nakakatuwa kasi tumataas din talaga yung value ng bahay. Tumataas. Tsaka nagiging busy na rin tong lugar namin, tapos malapit sa lahat. Kaya maganda din Kaya yung mga... Kung may budget kayo na kumuha ng bahay, kumuha na kayo kaysa nagbabayad kayo ng rent. Ang mahal. Mahal, sayang. Kaya lang sa ngayon kasi ang hirap talaga dahil ang taas ng interest rate. Interest rate. Tapos trabaho pa, steep ang competition ngayon. Oo. Kung ano yung mag-work sa kanila, pero syempre, tayo kasi naswertehan natin kaya kahit pa paano. Before tumaas yung yung value ng mga bahay ng bilihan, nakabili na kami kahit pa paano. Yun na lang kakaharapin namin next year, magkano abutin ng mortgage pag nag-renew kami. Pero kaya yun, kung ano man yung dumating, syempre, hindi mo na pwedeng, paano yan, hindi natin kaya itong bayaran. Hindi pwede yan. Hindi pwedeng sagutin na ganun Oo. Syempre, pa rin yan, tuloy pa rin yan. Yan laban. So yun, yung mga nandito, stay warm, tsaka safe. Yan, tsaka yung mga... naman maghapon.
mga tips namin sa plug nyo yung kotse nyo, check nyo yung air. Oo. Yun. Black heater, saksak kung kailangan. Oo, kailangan talaga isaksak yan para Mas tumagal ang buhay ng inyong mga hindi engine. mahirapan. Mm-mm. Yun lang naman. At yan ang aming simpleng vlog for today. Tungkol sa bills. Sa bills. Parte ng ating buhay yan sa everyday life. Paano guys, ingat kayo lagi. Salamat sa lagi panonood. Thank you for always watching. Please like and subscribe. See you on the next vlog. Bye.